before na siya ang closing song at requested sa ato ang mga elders ganiha nga ipatukar na to ato ang one voice theme song karon unya muli siya ato katuonon before mag September 5 maliban dito. So muli siya ang ato ang kantahon sad after ato ang lesson study para nga ma-familiar ka pareha sa the mission na familiar na ta. So karon ato ipatukar atong one voice theme song 2 minutes. Then ato isunod na closing song paghuman. Okay. Per minutes lang, per minutes, okay? We make this sacred vow to serve in every place, till all nations know the power of His grace. So with one Jesus, you call to go. Kanta siya, kanta. To spread His love around the globe with our we make this sacred vow to serve in every place, till all nations know the power of His grace. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. Every way we can we'll share the story of His grace. Heart to heart we will show His loving face. Every language known, every tribe and every tongue, we will declare Your name until His kingdom comes. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. From east to west and north to south we'll go. Every heart will meet the one they need to know. That Jesus saves, He heals and sets us free. One message, one truth, one hope. So in one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. Let us reach all nations with one voice. Good evening, mga kaigsunan. God is good? All the time. Okay, so lasay sa mga kaigsunan, praise the Lord na napunta sa ating sunset gift. But let us give time to have our Sunday worship. No, atong i-give ang say brief overview sa atong lesson for this week. Anong buwan mo encourage mo mga kaigsunan nga magtuon sa atong lesson para makadiscuss tayo ni Sabado. So our lesson for this week, mga kaigsunan, is very, very nice. In fact, it is one of the foundations sa ato ang pagtuo. No?
kayo mga kaigsunan. So, our lesson for this week, August 15 to 21, it is entitled The Power of God's Resurrection. So imagine mga kaigsunan, nga you are going to a very far place. Usa ka lugar na wala gyud nimo na pamilya. And research shows mga kaigsunan nga og moadto ka lugar na wala nimo na pamilyaran, magdala ka sa imong cellphone. Kaya ang cellphone sa katuol na grabe kanindot nga mga tidlo sa imuhang gusto at tuwan nga di ka masaka. Therefore, knowing that you will go to a different place, giandam nimo a night before. Imong i-charge imong cellphone, idapat power bank, ni dala ka charger mga kaigsunan. Kaya you are very excited kay moadto na ka sa laing lugar. Tomorrow kay mga kaigsunan, excited kay ka, you boarded your plane, niadto ka sa United States of Africa. Niadto ka sa United States of Africa mga kaigsunan, niabot ka sa lugar na di ka pamilya. Therefore, you opened your bag, imong gikuha ang imong cellphone, and pagkuha nimo sa imong cellphone, kaigsunan, lo and behold, ang naa sa imong kamot, usa ka cellphone case. Bisan kung saan nimo search mga kaigsunan, bisan kung saan nimo on mga kaigsunan, bisan kung saan nimo tuplok, kung unsay gusto nimo tuplok, di na nimo mahimo kay usa na ka cellphone case. Mura na cellphone, pero dili cellphone. Niingon si Paul mga kaigsunan, kay ana ang atong pagtuo o wala ni-resurrect ang Ginoo. Our Christian's faith is hollow o walay gahom o dili tinuod kay ang Ginoo nga atong giserbisyuhan walay gahom over death. Mga kaigsunan, if we study this week's lesson, we will learn three things. If we study this week's lesson, mga kaigsunan, we will learn nga ang resurrection sa Ginoo dili lang storya-storya sa liaging panahon. In fact, sa panahon ni Paul, mga kaigsunan, niingon ang mga tao naay nito nga dili tinuod ang resurrection sa Ginoo. Unsay gitubag ni Paul? Niingon si Paul, o itwa ka nito sa resurrection sa Ginoo, pangutan-a ang mga tao nakakita sa pag-resurrect sa Ginoo. The Bible says there were 500 people na naka-witness sa resurrection sa Ginoo. Therefore, it is real and proven. So mga kaigsunan, if naamoy masugatan ng mga tao na nag-question sa inyong pagtuo sa resurrection sa Ginoo, if you study this week's lesson, makatubang mo na unya, ma-strengthen inyong pagtuo, and you know how to counter their argument. If we study this week's lesson, the second lesson that we will learn is Jesus is likened to the first fruits ng mga kaigsunan. What are my first fruits? To put it more simply, o mutanong na usa ka manananong o crop mga kaigsunan, usa ka humay, o kanang nga humay mutubo, o usa ka nindot na humay, nalipay kayo ang manananong sa pag-harvest niya, kaya ang humay nindot kayo. First fruits. Kabaw siya mga kaigsunan nga kumutanong na sa usab, the second batch, the third batch, nindot gihapon ang iyahang i-harvest. Jesus is like that. First fruits mga kaigsunan. Si Jesus usa ka mortal, kita usa ka mortal. Si Jesus namatay, ni suffer mga kaigsunan, but he was resurrected and he became a divine being after pagsaka niya sa langit. We will become like that mga kaigsunan. Today we are suffering mga kaigsunan and we will face death. But that death is not the final death. Kay umod, nagpakita si Ginoong Isus nga na-resurrect siya, therefore kita ma-resurrect, and therefore kita, when Jesus comes, will go to heaven and spend eternity with Him. The last lesson that we will learn if we study this week's lesson is that death has no power over us. Therefore, di ta dapat mahadlok sa kamatayon kay tungod nagpakita si Ginoong Isus nga ang kamatayon walay gahom sa atoa. Mga kaigsunan, don't settle for superficial faith. Tunay ang atong lesson today because usa na ka foundation sa ato ang pagtuo ng kaigsunan. Usa na sa rason nganong ka serbisyo ta karon. Usa na ka rason nganong nagpadayon
usa na karason nganong di ta dapat mahadlok sa kamatayon kay tungod si Ginoong Hesus na-conquer niya ang death, and just like Jesus Christ, we will become perfect and spend eternity with Him with the presence of God. So mga kaibigan, come back next Sabbath with mind full of information about the power of resurrection. Aron po ma-discuss na to sa atong mga kaibigan unsa ang resurrection na nakapatransform sa atong life. God bless us all. Para sa itong closing song, let us all stand and sing side by side. Wala. Okay, let's form a circle mga kaibigan as we end our AY program. Closer, closer. Lamputan, Diyos nga rin kalayo, na mong salamatan, grasya panalangin na iyong ihatag ka namo. Ang iyong Diyos nag-aampo sa mong pagpamauli, kay ikaw magayikay ka namo gikan sa disgrasya o kadautan, meaning si Manahaw Diyos, pupunin kami sa imong panalangin na nahiangay sa matag-usa ka namo amahan ko. Among bisalig kanimo, masusunod sa bato, mauwi hapon ng mga panagway, uban namong mga kaigsunan, wala namong makita din namong makauban o Diyos ko. Uban sa paghikap, sa walang espiritu. Higin niya mong isalig, salamatan ng lawat sa ngalan ni Jesus. Amen.